Hey yo mga kalapare, another content for today's video. Ito nga mga kalapare, magmimitos nga tayo ngayong araw. Ilagay ko na nga dito sa player slope gabi. Dito na sila inabutan ng umaga. Ganyan talagang ginagawa ko mga kalapare kapag may mga trainee tayong mga warriors. At ito nga medyo umuulan. At ito na, binaba ko na sila dito. And medyo umulan pa mga kalapar, hintay lang natin na humupa. And dalawa na lang nga pala to mga kalapar, kung nakita nyo dun sa mga dati nating video, tatlo yan. Nakaunang mitos na ako mga kalapar, at dun nga na wala yung isa, at eto nga yung dalawa na lang yung natara. And ganyan talaga, may nawawalang mga young bird, normal yan mga kalapar. At heto na mga kalapar, nilalagay ko na dito sa ating service ang training box. Nag timelapse na nga ako dahil medyo tumila ng ulan at bibilis-bilisan na natin ang pagpunta dun sa location ng pibitawan natin. And tara! A few moments later. And ito na mga kalapare, papunta na tayo sa location. Sa barangay Panikwason pala tayo magbibitaw, magpapaalpas ng mga young bird. Mula dun sa prior slope at papunta dun sa lokasyon. Ang pagbibitawan natin is 15 kilometers. Kung hindi ako nagkakamali, medyo malayo-layo na rin ang distansya mga kalapare. At hindi naman mabibigla ang mga young bird natin sa ganyang kalayo dahil lagi naman natin silang pinapalo fly and twice, dalawang beses sa isang araw natin sila pinapalipad sa flyer stop. Kaya dapat mga kalapari, kapag bago tayo mag-midtoss ng mga young bird, siguraduhin natin na nagre-ranging na sila sa ating area sa flyer stop bago natin sila pagbibitawan sa sa pagbimito sa atin. At eto na nga mga kalapari, nandito tayo sa barangay Panikwason. Hahanap lang tayo ng magandang pagpwestuhan. Doon lang tayo sa dati nating pagbibitawan. And yun mga kalapare, andito na nga tayo sa pagbibitawan natin, pagbibitiwan, pag-alpasan ng itong mga warriors natin dito sa barangay Panikwason, Naga City. And medyo uminit na mga kalapare, lumalabas na si Haring Araw. Time check tayo ngayon, mga kalapar, kung anong oras na. 6:55 AM, siguro mga 7 AM natin sila bibitawan. Kunting hintay lang mga kalapare. 5 minutes later. And yun mga kalapare, 7 AM na, pero bago natin sila paalpasin, at tingin muna tayo sa paligid kung may mga dumadaan na mga sasakyan na mabilis, dahil baka abutin sila kapag ganitong nasa gilid tayo ng kalsada magbibitaw mga kalapare. Siguraduhin natin na walang sasakyang mabilis na tumatakbo sa paligid, dahil sigurado check sa pulang ibon natin yan kapag may dumadang mga sasakyan na mabilis, lalong-lalo na kapag truck o doon tayo sa mga highway na nagbibitaw tulad dito mga kalapar. Tignan na muna natin bago natin paalpasin. And yun, ito na, pwede na natin paalpasin. Oops, medyo tulala pa. Yun, kita nyo yan mga kalapar, kapag sa gilid talaga tayo ng kalsada bumibitaw, dun sila patungo sa mismo kalsada lumilipad. Kaya panigurado kapag ganyan, kapag may truck o sasakyan na mabilis, yun sa pulyang panigurado. At yun na nga mga kalapare, bigla na silang nawala. Pang isang ikot lang at lumayo na sila. A few moments later. And yun mga kalapare, nakabalik na nga tayo mula dun sa pinag-alpasan natin. And medyo mainit na. Nandito na tayo sa flyer slope. Time check tayo, 8:04 na mga kalapar. May dinaanan pa tayo kanina galing dun sa pinag-alpasan natin, kaya medyo
medyo nalita tayo pagbalik dito. And nandito na nga yung dalawang young bird nga pinagbitawan natin mula dun sa Panikwason. And sa susunod, ang susunod natin gagawin is pupurgahin na natin sila mga kalapar. Ikukondisyon na natin ang katawan nila, and after nun, bibitawan na natin sila sa 10 kilometers, 20 kilometers, 30 hanggang mga 100 kilometers mga kalapar, hanggang magsimula na ang training sa club. And yun mga kalapar, hanggang dito na lang ang video na to. Next video ulit, goodbye!